Pumatol ka sa Engineer Totoy na yun? Sabi ni Mayor may asawa na sa Maynilang lalaking yun, Lorna. Nawala na bang katinuan mo? Nay, alam ko ang ginagawa ko. Mahal ako ni Totoy. At mahal ko rin ho siya. Naniniwala ako sa sinabi niya. Kapag nakalaya na siya sa misis niya, pakakasalan niya ako. Maghihiwalay na sila. Lorna, anak. Saan ba kami nagkamali ng itay mo sa pagpapalaki sa'yo? Bakit pumayag kang maging kabit ng lalaking yon? Inay, matagal na silang hindi nagkakasundo ng asawa niya. Hindi na raw sila nakitira sa isang bubong dahil may ibang lalaki na rin yung asawa niya. Nauna nagloko yung asawa niya, Nay. Ayaw lang siyang palayain ni Aida dahil ayaw ni Aida na maputo lang sustento niya rito. Mayaman si Totoy at kapag giniwalayan niya ang asawa niya, mapuputol lang marangyang buhay na kinasanayan ni Aida. Pero sabi ni Totoy, papayag daw si Aida na maghiwalay sila kapag binigyan niya ng malaking halaga si Aida. Yun lang naman daw ang habol ni Aida sa kanya, yung pera niya. Kahit ano pang sabihin mo, kabit pa rin ang labas mo hanggat hindi sila hiwalay ng asawa niya. Pakakasalan ako ni Totoy, Inay. Susunod ako sa kanya sa Maynila. Binigyan niya ako ng pamasahe at panggastos ko bago siya umalis kahapon. Binigay niya rin sa akin ang address ng bahay niya ron. Hindi. Hindi ka susunod sa lalaking yon, Lorna. Kung talagang mahal ka niya, siya ang pupunta rito. Haharap siya sa amin ng tatay mo para kausapin kami at formal na hingin ang kamay mo sa amin. Maaari ka lang pumunta ng Maynila kasama niya kung talagang hiniwalayan niya ng asawa niya at kasal na kayo. Hanggat hindi pa siya malaya, hindi ka na muli pang lalapit sa lalaking yon. Pero Nay... Sundin mo ang sinabi ko, Lorna. Pag mong hintayin maubos ang pasensya ko, alam mo ang kaya kong gawin sa lalaking yon. Opo, Nay. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Hanggang saan kaya ang kaya mong tiisin para sa pag-ibig? Ilang beses mong kaya magpatawad? May hangganan ba ang pagmamahal mo? Kaya ba ninyong paulit-ulit na patawarin at paniwalaan ang isang taong labis na minahal nyo pero labis din kayong sinaktan at niloko? Comment down below kung kaya nyo gawin ito o hindi. Babasahin ko mga comments nyo. Pero guys, bago natin simulan ng kwento, check nyo na muna bago namin channel na love story. Miss and Mr. Love. Siguradong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect pang relax habang nakikinig. Sama na kayo't may love sa mga kwento namin. Makikita ang link sa pinned comment sa upload natin na to. Subscribe na kayo. Huwag niyong kakalimutan ha, Miss and Mr. Tagalog Love Story. Dear Miss Amy, good morning sa iyo at sa lahat ng listeners nyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Loraida. Bagong fan po ako ng channel nyo. Mula nang una ako nakinig dito sa channel nyo ay nahook na po ako at gabi-gabi ko nang pinakikinggan ng mga uploads nyo. Ang ikikwento ko po sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ng isang taong malapit sa akin. Lahat ng pangalan ng mga tao at lugar na babanggitin ko ay sadya kong pinalitan upang protektahan ng mga tunay na tao at lugar na mababanggit ko. Mapait, malungkot, at nakakakilabot ang mga dinanis ni Aida, Miss Amy. Sa pagbabahagi ko nito sa inyo at sa mga tagapakinig ninyo, sana ay may mapulot na aral ang mga nakikinig dito. Marami ang nagsasabing perfect married couple sina Aida at Totoy Mendrez. Sa kabila ng 2 dekada nilang pagsasama, halatang in love pa rin sila sa isa't isa. Kaya siguro siniswerte sila. Maganda ng takbo ng relasyon nila, maganda pang takbo ng negosyo nila. Malaki at maganda ang bahay. Maraming mga sasakyan at nakakapamasyal sa iba't ibang bansa. Ang nag-iisang anak nila na si Rika, mula pagkabata ay sunod lahat ng layaw. Pero hindi ito naging spoiled brat dahil na rin sa magandang pagpapalaki ng mag-asawa. Nag-aaral sa MIT University sa States si Rika. Gusto raw nitong maranasan ang maging independent. Masakit man sa kalooban ng mag-asawa ang malayo sa kanila ang nag-iisang anak nila. Hindi naman nila mapigilan si Rika sa gusto nito.
Binibisita nila ito sa tuwing may espesyal na okasyon o kapag bakasyon. Love, ano naman yung pinanunood mo? Pelikula tungkol sa mag-ina. Ay, mamaya niyan, iiyak ka na naman dyan. Mamimiss mo na naman si Rika. Tigilan mo na nga yan. Maganda raw ang kwento nito sabi ni Hilda. Napanood na niya. Halika, samahan mo ako manood, love. Hindi pwede, aalis ako. May golf kami ni paring Diego. Baka gabi na ako makawi. Bibisitahin din namin yung site sa Tagaytay after namin maglaro ng golf. Kasama kasi namin mag-golf yung client Parang linggo-linggo na kayo nag-golf ni paring Diego Lagi ka pang ginagabi ng uwi galing trabaho. Halos hindi na tayo nagkikita. Mas madalas pa nga yata kayong magkasama ng mga staff mo kaysa sa ating dalawa. Gusto ko nang magtampo. Wala na tayong time together. Sorry na lang. Babawi na lang ako sa susunod. Busy lang talaga ako ngayon sa kumpanya Maraming projects kasi kaming hawak Alam mo naman yun, kapag hindi ako nag-focus, nakakaya naman kinapapa. Malaki ang tiwala niya sa akin. Pinasa na niya sa akin ang posisyon niya. Kahit kaya pa naman niyang patakbuhin ang kumpanya. Kasi, ikaw ang anak ng lalaki na matagal niyang pinapangarap. Feeling ko nga kung maghihiwalay tayo, mas ikaw ang pipiliin niyang kampihan kesa sa akin anak niya. Iyan ka na naman, love. Nagselos ka na naman. Sabik lang talaga sa anak na lalaki si Papa. Alam mo naman kung gaano kayo kamahal ni Papa. Kahit pareho kayong babae ni Hilda. Wala kayong hiniling sa kanya na hindi niya pinagbigyan. Sa tingin lang niya, kung may anak siyang lalaki, may tsak na pagpapasahan siya ng construction firm niya. Kaya nga gusto kong mag-aral ng architecture noon pa, hindi ba? Hindi nga lang pumayag si Papa. Kahit ayokong maging interior designer, iyon ang pinili niyang kuning kong kurso. Sabi niya mas bagay raw sa babae na yon, kesa architecture ang kunin ko. Ang sabihin mo, makaluma talaga mag-isip si Papa. Wala siyang tiwala na ipasa ang kumpanya sa amin ni Hilda dahil mga babae raw kami. Panlalaking trabaho raw ang pamamahala ng construction firm. Mas naging proud pa siya nung ikasal tayong dalawa. Para bang pagiging asawa lang ang silbi ng isang babae. Wala na tayong magagawa doon sa paraan ng pag-iisip ng papamulaw. Patanda na siya. Ganun talaga mag-isip ang mga nasa henerasyon niya. Kaya nga, masama pa rin ang loob niya kay Hilda hanggang ngayon. Hindi ba? Di niya pa rin matanggap na walang balak mag-asawa o mag-anak si Hilda. Oo, alam ko. Mahalaga kasi kay Papa ang pamilya. Conservative siya at religyoso. Ang babae dapat daw maging isang mabuting asawa at ina. At ang lalaki naman dapat maging isang mabuting asawa at ama. Kapag hindi nangyari yon, walang kwenta raw ang buhay. Wala namang mali doon, love. Tama naman si Papa, hindi ba? Oo, love. Pero hindi sa lahat ng oras ay tama ang ganoong paniniwala. Paano mga taong hindi pwedeng magkaanak? Ibig sabihin ba wala na silang kwenta dahil hindi sila pwedeng maging ina o ama? Wala na silang silbi sa mundo, ganon? At paano yung mga tulad ni Hilda na mas masayang mamuhay mag-isa at ayaw talagang bumuo ng pamilya? Magtatalo lang tayo kapag sinagot kita, love. Alis na ko ha. Baka matraffic ako at malit ako sa usapan namin ni Diego Mag-iingat ka. Baka mamaya lumabas rin ako. Hinihintay ko lang ang tawag ni Hilda. Pupunta kami doon sa sinabi niyang bagong cafe malapit sa bahay niya. Okay, isama mo na si Juan para may driver ka. Mahirap na baka atakihin ka na naman ng pananakit ng balakang mo. Habang nagdadrive ka, ma-accident ka pa. Okay. Love, nga pala. Nasabi ko na ba sa'yo na next week ay nasa Davao ako? Umaga ng Sunday ang flight ko at Friday na ng gabi ang balik ko. Oo love. Nakita ko sa schedule mo yun. Nilista ko na nga ang mga ipapabili ko sa'yo habang nandun ka. Okay yun Basta wag durian, love Tinapon ko yung dating maleta ko dahil ayaw maalis nung amoy ng durian sa loob. Okay love. Durian jams and candies na lang para hindi na mga moy. Sige na nga. Kumatok sa pinto ng kwarto ni Lorna si Aling Angge. Ilang segundo na siyang kumakatok ay hindi pa rin sumasagot ang anak. Nagtatakang sinubukan niyang pihitin ang siradora.
Nagulat si Aling Angge nang pagbukas niya sa pinto ng kwarto ni Lorna ay makita niya na wala roon ang anak. Sa ibabaw ng unan ay naroon ang isang sulat. Kinuha niyang sulat at nagtatakbo palabas ng bahay. Abala ang asawa niyang si Mang Damian sa pagdidilig ng mga tanim nilang gulay sa likod bahay. Himbing na natutulog naman sa duyan na nakasabit sa puno ang kanilang apo. Damian! Damian, si Lorna wala sa loob ng kwarto niya. Lumayas si Lorna! Lumayas ang anak natin, Damian! Ano? Anong lumayas? Wala siya sa kwarto niya at nakita ko ang sulat na ito sa ibabaw ng ulan niya. Ay, saan siya nagpunta? Akala ko ba'y nag-usap na kayo? Oo nga, nag-usap nga kami. Akala ko naintindihan niya ng mga sinabi ko. Pero mukhang nagpanggap lang siya na nagbago ng desisyon niya para makampante tayo at hindi na siya bantayang maigi. Eto, basahin mo kung anong isinulat niya. Baka inilagay niya dyan kung saan siya nagpunta. Akin na nga yan. Oh, Inay, Itay, patawarin niyo po ako. Mahal ko kayo pero mahal ko rin si Totoy. Susunod ako kay Totoy sa Maynila. Babalik ako nang kasama siya. Patutunayan ko sa inyo na totoo ang damdamin namin para sa isa't isa. Naiipit lang siya sa sitwasyon dahil ayaw niyang masaktan ang panganay na anak niya. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Pakiusap, alagaan po muna ninyo si Hector. Babalik akong kasama ang ama niya. Nagmamahal, Lorna. Ano bang pumasok sa isip ng batang yon? Na hindi pa siya nakapunta sa Maynila. Sinabi niya ba kung anong address ni Totoy sa Maynila? Hindi. Pero baka nakasulat yun sa notebook na lagi niyang sinusulatan. Yung diary niya. Oo. Kung wala naman doon, pupunta ako sa bahay ni na Mayor Alvaro at itatanong ko sa kanila kung tagasan sa Maynila ang Engineer Totoy Mendres na yon. Dapat noon pa bang malaman natin ang kalagayan ni Lorna? Ay hinayaan mo na akong hanapin at pagbayarin ng lalaking yon, Damian. Sinamantala niya ang kainosentehan ng anak natin. Ang dapat sa kanya ipinarurusahan. Hangge, alam mo kung bakit ayokong gamitin mo ang kapangyarihan mo bilang mambabarang. Alam mo rin kung bakit umiiwas akong magpalit ng anyo bilang asbo. Pero Damian... Shh! Tana, apo ko. Ramdam mo siguro na umalis ang nanay mo, ano? Huwag ka mag-alala, apo. Hahanapin natin siya. Mainit ang mga mata ng mga manunugi sa pamilya natin, Angge. Alam kong inaabangan lang nila na magkamali tayo ng galaw. At tsak, aatakihin na nila tayo. Buti sana kung nasa loob pa tayo ng teritoryo ng mga kapwa nating aswang. May kasama tayong lalaban sa mga manunugis. Pero hindi. Pinili nating mamuhay sa gitna ng mga normal na tao para sa anak natin. Wala tayong kakampi dito, Angge. Anong sinasabi mo? Kaya na lang natin na agrabyado ang anak natin? Inanakan at inabando na siya ng lalaking yon. Hindi ako naniniwalang babalikan pa niya si Lorna. Na hindi siya pumunta rito kahit nalaman niyang nanganak na si Lorna. Wala siyang kwentang tao, Damian. Alam ko, Angge. Pero hindi rin tayo dapat magpadalos-dalos. May sanggol tayong dapat proteksyonan. Alamin muna natin ang address ng lalaking yon. At saka na tayo magpasya kung anong gagawin natin. Sige, ikaw ang masusunod. Salamat sinamahan mo ako mag-shopping ngayon, Fe. Isa ito sa mga namimiss kong ginagawa namin ni Rika nung nandito pa siya. Paborito namin gawin ito. Mag-shopping, kakain sa labas at minsan nagpapaspa pa kami. Ngayong nasa States na siya, wala na akong kasama kapag gusto ko lang mag-relax at mag-ubos ng oras. Kapag si Hilda naman ang kasama ko, sa iisang shop lang niya gustong pumunta. Sa bookstore lang. Naku, Ma'am Aida. Ako ang dapat mag-thank you sa inyo eh. Pinamili pa ninyo ako ng mga damit at sapatos. Ang dami ninyong binili para sa akin, ma'am. Nahiya na nga po ako eh. Baka pagalitan na ako ni Sir Totoy. Baka isipin niyang sinasamantala ko ng kabaitan at pagiging galante niyo.
Baka sabihin niya, sinadya ko po talagang magpabili sa inyo. Huwag mong isipin yon. Sinabi ko na sa kanya na ititreat kita ngayong araw. Pambawi sa ilang linggo nang pinag-o-overtime kanya dahil sa dami ng deals na inaasikaso nyo sa kumpanya ngayon. Ikaw lang ang sekretarya niya na tumagal ng higit sa 1 taon. Ayokong mag-resign ka dahil nasobrahan at napagod ka na sa utos niya sa'yo. Ang hirap pa namang makahanap ng tulad mong professional at dedicated talaga sa trabaho. Kilala ko ang asawa ko. Very demanding talaga at may pagka-perfectionist. Kaya laging nagre-resign ang mga sekretarya niya. Hindi kinakaya ang pagiging istrikto niya. Itong pantitreat ko sa'yo ay suhol para hindi ka mag-resign. Pangako ho, Ma'am Aida. Kahit hindi niyo ako i-treat ng ganito, hindi ho ako magre-resign. Mahal ko ho ang trabaho ko. Maganda ho ang mga opportunities na nag-aabang sa akin dahil sa trabaho ko. Mabuti naman. Sana next... Ma'am Aida, bakit ho? Wala ito. Medyo kumirot lang ang balakang ko. Napagod na ho yata kayo sa haba at tagal ng paglalakad natin, ma'am. Hindi. Normal na ito. Nagsimula ito 2 years ago. Madalas ko nang maramdaman ang pananakit ng balakang ko. Nagpatingin na kami sa iba't ibang doktor pero wala naman silang makitang dahilan kung bakit nararamdaman ko ito. Biro nga ni Hilda, baka raw may nangkukulam sa akin. Ang hirap naman pala niyan, ma'am. Hindi niyo alam kung anong sakit niyo. Paano niyo gagamutin yan? Kung ano-anong therapy na nga ang ginawa namin. Sabi ng mga doktor, subukan ko raw walking, swimming at yoga. Ginawa ko naman. Okay ang resulta. Nawawala ang sakit. Pero after a days, bumabalik na naman. Iniinuman ko na rin ng turmeric at ginger tea. Pati apple cider vinegar. Natry ko na rin na magbabad sa Epsom salt. Pati yung heat therapy gamit ng electric heating pads. Sinubukan ko na. Saglit lang nawawala ang sakit pero bumabalik din. Masakit pa rin ho ba? Tawagan ko na kaya si Juan para dalhin kayo sa ospital. Hindi na. Okay na ako, nawala na ang sakit. Sigurado ho kayo, ma'am? Oo. Halika. Magkape na muna tayo bago tayo umuwi. Bilihan mo na rin ng pasalubong ang mga pamangkin mo. Teka. Kumusta na nga pala yung naikwento mo noon na naniligaw mo? Sinagot mo na ba siya? Oo, ma'am. Sinagot ko na siya. Makulit eh. Buti naman. May boyfriend ka na. So, kailan ang kasal? Napag-uusapan na namin yan, Ma'am Aida. Pero wala pang malinaw na plano kung kailan o saan. May mga komplikasyon pa ho kasi. Komplikasyon? Anong klaseng komplikasyon? Nag-iipon pa kayo? O tutol ang mga magulang nyo sa relasyon nyo? Parang gano'n na nga ho. Pero kung kaming dalawa lang ang tatanungin, gustong-gusto na naming magpakasal at magsama sa iisang bubong. Kapag maayos na namin ang mga dapat ayusin, magpapakasal agad kami. Kahit hindi enggrande, basta ang mahalaga, maging mag-asawa na kami. That's good. Pwede ba kami ni Totoy na maging ninong at ninang ninyo sa kasal? Ay ma'am, huwag kayong magbiro ng ganyan. Baka seryosohin ko kayo. Sige kayo, mapapasubo kayo niyan. Seryoso ako. Malapit ka na sa amin sa tagal mo ng sekretarya ni Totoy. Lagi ka nang invited sa mga okasyon sa bahay para ka na ring bahagi ng pamilya namin. Tsak akong papayag din si Totoy na maging ninong ninyo sa kasal. Natouch naman ako sa sinabi niyo, Ma'am Aida. Salamat po. Sige ho, kukunin namin kang ninang sa kasal namin. Matapos magkape sa coffee shop at bumili ng pizza para pasalubong sa mga pamangkin ni Fe, ay lumabas na ng mall sina Aida at Fe. Sumabay ka na sa amin ni Juan, Fe. Idadaan ka namin sa bahay mo. Hindi na ho, ma'am. Susunduin kasi ako ng boyfriend ko sa Magallanes MRT Station. Palabas pa lang ho kasi siya sa trabaho. Ganun ba? Workaholic din pala ang boyfriend mo. Kahit linggo may trabaho. Kaya nga, yun din ho ang madalas namin pagtalunan eh. Pero sabi niya, para naman sa future namin ang ginagawa niya, kaya okay na rin sa akin. Kung sa bagay, at least alam mo ng good provider siya. Okay, sige. Pupunta na ako sa parking lot. Hindi ko na pinaikot pa dito sa XS1 at traffic daw. Sabay-sabay naglalabasan ang mga tao sa mall.
Salamat ulit. See you. Thank you rin po, ma'am. Bye-bye. Humakbang na patungo sa parking lot si Aida. Buti na lang pala't pinabitbit niya na kanina kay Juan ang mga pinamili niya. Hindi siya nahirapan pang magdala nun ngayon. Malayo-layo rin ang pinagparadahan ni Juan. Napakunot-no siya nang makita niyang parehong babaeng pulubi na binigyan niya ng limos kanina pagbaba niya ng sasakyan. Nakaramdam siya ng awa sa babae. Ang lumang duffel bag nito ang ginawa nitong unan at isang lumang karton ang inilatag nito sa sidewalk bilang higaan. Marungis ang babae. Magulo ang buhok at marumi ang suot na blusa at palda. 2 o 3 taon lang yata ang tanda nito sa anak niya si Rika. Lalapitan na sana niya ang pulubi nang mapaluhod siya sa matinding sakit na gumuhit sa balakang niya. Nabitawan niyang handbag niya. Napabangon ang nakahigang pulubi at napatingin sa kanya. Aray! Ang sakit! Diyos ko po! Ang sakit! Ma'am? Ma'am, ayos lang ba kayo? Ang sakit ng balakang ko! Grabing sakit! Tulungan mo ako, please! Tulungan mo ako! Kumapit kayo sa balikat ko, ma'am. Itatayo ko kayo. Ang bag ko! Please, pakiabot ang bag ko. May gamot ako dyan para sa sakit. Pakikuha din ang cellphone ko. Tatawagan ko ang driver ko. Eto na ho yung bag nyo. Ito ho ba yung gamot nyo? Oo, salamat. Eto po, binuksan ko na yung bote ng tubig nyo, ma'am. Masakit pa ba, ma'am? Medyo nabawasan na ang kirot. Maraming salamat. Walang ano man ho. Eto na ho yung telepono nyo. Salamat. Juan, puntahan mo ako dito sa tapat ng exit ng parking lot. Masakit ang balakang ko. Bilisan mo. Please. Ma'am? Yan na ba yung sasakyan nyo? Oo, iyan na nga. Maraming salamat, miss. Heto sa'yo na ito. Naku, salamat ho, ma'am, pero hindi ko kayo tinulungan para sa pabuya. Kayo rin ho ang nagbigay sa akin ng 1,000 kanina, hindi ba? Malaki na ho yun, ma'am. Sapat na ho para may pamasaya ko pa uwi sa amin sa Bicol. Wala kang bahay dito sa Maynila? Wala ho, ma'am. Taga Bicol ho ako. Wala ho akong kilala dito sa Maynila maliban sa nobyo ko. Pero nang puntahan ko ang address na binigay niya, hindi naman siya nakatira dun eh. Niloko niya ho ako. Ninakaw pa sa bus yung isa kong bag na nilagyan ko ng wallet at cellphone ko. Wala akong ibang mapuntahan kaya sa kalsada na lang ako natutulog. Oh my! Kawawa ka naman. Grabe naman ang ginawa sa'yo ng boyfriend mo. Sumama ka na lang sa akin sa bahay. Ho? Naku, wag na ho, ma'am. Nakakahiya ho. Sapat na ho itong perang binigay niya para makauwi ako sa amin. Maghihintay na lang ho ako sa terminal ng bus para sa susunod na biyahe nila. Tinulungan mo ako kanina. Gusto ko lang ibalik din ang pagtulong mo sa akin. Sa kadelikado kung iiwan kita dito sa kalsada ng ganitong oras ng gabi. Babae ka pa naman at bata pa. Nakikita ko sa iyong anak kong si Rika. Halika na. Sumakay ka na sa kotse. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Ako po pala si Lorna Damiano. Ako naman si Aida Mendres. Aida Mendres? Oo. Okay ka lang ba, Lorna? Bigla kang namutla? Nako, baka gutom yan. Halika na. Duman muna tayo sa drive-thru para bumili ng makakain mo. Hindi makapaniwala si Lorna. Nakatabi niya sa sasakyan ang posibleng asawa ng lalaking mahal niya. Ang sabi ni Totoy, masama ang ugali ni Aida Mendres. Makasarili, matapobre, manipulador, maarte at sakim sa pera. Yun ang mga salitang ginamit ni Totoy para ilarawan ang asawa nito. Kung hindi nga lang daw sa anak ng mga ito, ay matagal nang hiniwalayan at iniwan ni Totoy ang babae. Pero napakalayo ng babaeng inilarawan ni Totoy sa babaeng nakaharap niya ngayon. Mabait, mapagbigay, at hindi matapobre ang babae. Posible rin naman na ibang Aida Mendres ito. Posible hindi si Totoy Mendres ang asawa niya. Pero kung tama ang kutob niya na ito nga ang asawa ni Totoy, isa lang ang ibig sabihin nun.
Ni isa sa mga sinabi ni Totoy sa kanya ay hindi totoo. Manloloko at manggagamit si Totoy. Maling address dito sa Maynila ang ibinigay nito sa kanya. Ni walang nakakakilala kay Totoy sa buong kalye ng pekeng address nito. Maging ang numero ng cellphone nito ay hindi na niya matawagan nang makarating siya ng Maynila. Nandito na tayo sa bahay namin. Halika na sa loob. Ang laki pala ng bahay niyo, ma'am. Ang ganda-ganda. Hindi ho ba magagalit yung mga kasama niyo sa bahay kapag nakitang kasama niyo ako? Bakit naman sila magagalit? Bisita kita at isa pa, ako ang may-ari ng bahay na ito, Lorna. Ako ang masusunod kung sino ang pwedeng tumira dito. Paano ho kung ayaw ng asawa o mga anak niyo? Huwag kang mag-alala, Lorna. Mabait ang asawa kong si Totoy. Mabait rin ang anak kong si Rika. Sanay na sila sa ugali ko. Pero wala dito sa Pilipinas si Rika. Nag-aaral siya sa States. Isang linggong hindi uuwi ang asawa ko dahil nasa Davao siya ngayon. May inaasikaso sa bagong project ng kumpanya namin doon. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Sige po, ma'am. Salamat po. Halika na sa loob. Sasamahan kita sa gagamitin mong kwarto habang narito ka. Ipakikilala rin kita sa dalawang kasambahay namin dito, sina Aling Chandra at Aling Letty. Nakilala mo na si Juan, may isa pa kaming driver, si Pancho. Pero kasama siya ni Totoy sa Davao. At, Ay! Ma'am? Nako, heto na naman. Masakit na naman ang balakang ko. Grabe naman. Bakit ang bilis bumalik ng sakit? Ma'am Aida, alalayan ko na ho kayo. Salamat, Lorna. Ma'am Aida, gusto mo rin yung imasahe ko kayo? Makakabawas ho yun sa pananakit ng balakang niyo. Marunong kang magmasahe? Oo, ma'am. Tinuruan ako ng nanay ko. Sige nga, please, Lorna. Mabilis lumipas ang isang linggo. At sa buong linggo na yon, mabilis ding naging magkaibigan sina Aida at Lorna. Kinagiliwan ni Aida ang mabait na pulubing kinupkop, kaya inalok niya ito ng trabaho bilang personal niyang masahista. Sa tuwing mananakit kasi ang balakang niya, para may mahika ang mga kamay ni Lorna. Mabilis mawala ang sakit at pangingirot ng buong balakang niya. Pero nang umuwi si Totoy at malaman nito ang ginawa niya, hindi ito sumang-ayon sa pagkupkup niya sa dalaga. Kahit hindi pa nito nakikita si Lorna. Hindi pa umuwi si Lorna at ang isa nilang kasambahay. Lumabas ang dalawa para bumili ng mga ingredients na kailangan daw ni Lorna para sa espesyal na langis na gagamitin nito sa panghihilot sa kanya. Baliw ka na ba, Aida? Bakit nagpatuloy ka dito ng taong hindi natin kilala? Paano kung masamang tao pala yun? Paano kung bigla na lang tayong pagnakawan at patayin habang natutulog tayo? Hindi niya gagawin yon. Tinulungan nga niya ako at tinanggihan niya ang binibigay kong pabuya sa kanya. Iyon ay sa kabila ng sitwasyon niya. Siyempre, modus operandi nila yun. Bait-baitan para makuha ang loob ng mga bibiktimahin nila. Palayasin mo ang babaeng yun, Aida. Hindi mo pa nga siya nakikilala, Totoy. Nakakaawa siya. Yung boyfriend niya, niloko lang siya. Pinaniwala siya na may uuwian siya dito sa Manila. Pero maling address ang binigay sa kanya. Nanakawan pa siya ng bag kaya nawalan siya ng pera. Pati pamasahe pa uwi sa kanila. Gawa-gawa lang yon. Dati mga pusa at aso lang inuuwi mo dito, Aida. Ngayon tao na, paano kung may mga kasabwat dyan at pasukin tayo dito? Magaan ang loob ko sa kanya, Totoy. Alam kong mabuting bata siya. Please, isipin mo na lang, paano kung si Rika ang nasa posisyon niya? Matalinong bata ang anak natin, Aida. Hindi siya basta-basta magpapauto sa isang lalaki. Hindi niya basta iwan ang buong buhay niya para lang sundan ang kung sino mang lalaki ang manguuto sa kanya. Nag-aaral sa MIT ang anak natin. Hindi siya kasing bobo na babaeng pulubing inuwi mo rito. Kung totoo ang lahat ng sinabi niya sa'yo. Hindi ako sinungaling. Totoo lahat ng sinabi ko kay Ma'am Aida. Lorna. Natulala si Totoy nang makita si Lorna. Hindi akalain ng lalaki na ang probinsya ng babae na inakit niya 2 taon nang nakakaraan ay narito mismo sa bahay niya.
Mabilis ang kabog ng dibdib niya sa takot na baka aminin ni Lorna kay Aida ang naging relasyon nila. Kung ano-ano na ang mga planong namuo sa isip niya upang mapigilan ang babae, sakaling ilantad nga nito ang koneksyon nila sa isa't isa. Hindi ho ako mandaloko, Sir Totoy. Hindi ho ako mapagsamantala. At mas lalong hindi ako manggagamit. Mabuting tao si Ma'am Aida. Tinulungan niya ako kahit sa kalsada lang niya ako natagpuan. Hindi ko makakayang lokohin ang isang taong tulad niya. Lorna, pasensya ka na sa mga sinabi ni Totoy. Nabigla lang siya na hindi ko sinabi agad sa kanya ang tungkol sa presensya mo dito sa bahay. Oo. Ganun nga. Sorry ha, Lorna. Hindi ko intensyon na insultuhin ka. Pasensya na ha. Kung hindi ho kayo komportabling nandito ako, aalis na lang ako. No, hindi mo kailangan gawin yan, Lorna. Totoy, kinuha ko bilang personal na masahista si Lorna. Mahusay siya. Nawawala ang pananakit ng balakang ko sa tuwing minamasahin niya ako. Please, bigyan mo siya ng chance. Malalaman mo kung gaano siya kabait. Kailangan niya ang trabahong ito dahil may anak din siyang binubuhay. O sige, umapayag na ako. Lorna, I'm very sorry. Patawarin mo ako sa mga sinabi ko. Naiintindihan ko, sir. Nag-iingat lang kayo dahil mahalaga sa inyong pamilya niyo. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ako gagawa ng kahit na anong makasisira sa pamilya niyo. Ma'am Aida, gagawin ko na ho itong langis na ipapahid sa balakang niyo. Sige, salamat, Lorna. Sigurado ka ba talaga na nababawasan ang sakit ng balakang mo dahil sa pagmamasahe niya? Oo, love. Kaya nga nagpapasalamat ako na nakilala ko siya. Feeling ko siya na ang sagot sa paghihirap ko. Okay, ikaw ang bahala. Pero sana huwag kang lubos na magtiwala sa kanya hanggat hindi pa natin siya nakikilala ng maigi. Ipabibiyay ko muna siya. Nang gabing yun, ay maingat at palihim na pumasok si Totoy sa silid ni Lorna. Balak niyang kausapin at utuin muli ang babae upang manatiling tikom ang bibig nito tungkol sa kanilang dalawa. Kilala niya si Aida. Kapag nakapagdesisyon na ito ay mahirap nang baguhin ang isip nito. At buo sa isip ng asawa niya na patuloyin dito sa bahay nila si Lorna. Kung hindi niya makukumbinsi si Lorna na ilihim ang tungkol sa kanilang dalawa, mawawasak ang kanyang pamilya at lahat ng pinaghirapan niya. Pagpasok niya sa silid, ay nagulat siya dahil wala sa kama si Lorna. Walang tao sa silid ng babae. Nagtataka na muli siyang lumabas ng kwarto. Nasaan ang babae niyon? Kusang umalis na kaya siya? Kung ganon, mabuti naman. Hindi na pala ako mahirapan pang paalisin siya. Ay, salamat. Ano yun? Nakakawala ba ang aso namin? Totoy, Bakit gising ka pa? nagising ako sa sunod-sunod na tahon ng mga aso natin. May nakapasok ba sa bakuran natin? Nasaan ang mga guards? Nagising ka rin ba dahil doon? Oo. Kaya nga bumaba ako para tingnan ko kung anong nangyayari. O sige na. Umakyat ka na sa kwarto. Ako na lang bahala dito. Ikantado mo ang pinto ha? Sige, mag-iingat ka ha. Dala mo ba ang cellphone mo? Tatawag na ba ako ng pulis? Huwag na muna. Titignan ko muna kung ano ang nangyayari. Sige na. Umakyat ka na sa kwarto lang. Hinintay muna ni Totoy na umakyat ng kwarto nila si Aida bago siya pumunta sa front door ng mansyon. Hindi siya agad lumabas. Tinawagan muna niya ang security guard nila para alamin kung ano ang nangyayari sa labas. Ayon sa guard, may nakapasok daw na ligaw na pusa at yun ang tinatahulan ng mga aso nila. Sa galit daw yata ng mga aso nila, kinagat ng mga ito ang pusa at tila pinag-agawan pa yon dahil wakwak ang tiyan at putol-putol daw ang katawan ng kawawang pusa. Mabilis niyang iniutos sa guard na itapon agad ang pusa bago pa yun makita ni Aida. Tinanong pa ng guard kung may iniuwi siyang bagong aso dahil sa halip na 4 lang ang mga aso nila, naging 5 na raw ang mga yon.
Malamang napulot na naman yan sa kung saan ang Ma'am Aida nyo. Hayaan nyo na lang. Bigyan nyo na lang ng pagkain at inumin. Bukas, dalhin nyo sa veterinaryo para ma-check upan. Sige na, magpapahinga na ako. Lorna, Malambot talagang puso ni Ma'am Aida, no, Totoy? Mahilig pala talaga siyang kumukup ng mga palaboy sa kalsada. Malayong malayo sa babaeng inilarawan niyo sa akin nung magkakilala tayo. Sabi ninyo, masamang ugali niya. Na makasarili at matapobre siya. Pero kabaliktaran ng lahat ng yun si Ma'am Aida. Higit sa lahat, nagsinungaling ka rin na hindi na kayo nagsasama sa iisang bubong. Lorna, makinig ka muna sa akin. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, Totoy. Nauunawaan ko ng lahat. Puro kasinungalingan lang lahat ng sinabi mo sa akin. Binilog mo lang ang ulo ko para makuha mo gusto mo. Siguro, hindi mo naisip na posibleng magtagpo pa tayo, no? Pero sa kabila ng peking address na binigay mo sa akin, tadhana pa rin na nagtakda na magkita tayo ngayon. Siguro nangyaring lahat ng to para ipaalam sa akin kung anong klaseng tao ka. I'm sorry, Lorna. Pwede ba tayong mag-usap sa kwarto mo? Bakit? Natatakot ka makita at marinig tayo ni Ma'am Aida? Huwag ka mag-alala. Hindi ako katulad mo. Hindi ako masamang tao na hahangaring saktan siya. Naunang lumakad si Lorna patungo sa kwarto nila. Matapos isara ni Totoy ang pinto ng kwarto pagpasok niya, ay agad dumapos sa pisngi niya ang palad ni Lorna. Puno ng puot at hinanakit ang mga mata ng dalaga. Napatiimbagang si Totoy pero tinanggap niya ang parusa ng babae. Batid niyang hindi siya dapat magpadalos-dalos sa sasabihin at ikikilos niya. Nakasalalay sa pakikipagtulungan sa kanya ni Lorna ang buong buhay niya. Alam kong nagkamali ako sa iyo, Lorna. Napakalaki rin ang naging kasalanan ko kay Aida. Pero, maniwala ka sana na ginawa ko ang lahat ng yon dahil totoong nahulog ang loob ko sa iyo. Alam ko na disente at matalino kang babae. Hindi mo ako papatulan kung alam mong nagsasama pa kami ng asawa ko. Nagsinungaling ako dahil gusto kong mapaibig ka. Unang beses pa lang kitang nakita ay hinibig na kita. Marupok ako, Lorna. Natukso ako sa maganda mong mukha at kaakit-akit na katawan. Pero hindi mo rin kayang iwan ang asawa mo para sa akin. Sa kabila ng lahat. Kaya hindi mo binigay ang tunay na address mo. Kapag kausap kita sa telepono, lagi kang nagmamadali at halos hindi mo na sinasagot ang mga tawag ko. Na hindi mo ako binisita ng mga anak ako sa anak natin. 5 buwan na siya ngayon. Pero maliban sa mga pictures na pinapadala ko sa cellphone, hindi mo pa siya nakikita. Maniwala ka. Napakahirap para sa akin ang sitwasyong ito. Gusto ko kayong puntahan ni Hector. Gustong-gusto kong makarga at makita ang anak natin. Pero, alam ko na kapag nagkita tayong muli, matutukso at matutukso ulit ako sa iyo. Muli kong pagtataksila ng asawa ko. Ang pilit na layuan at iwasan ka ang tanging paraan upang hindi ko na madagdagan pa ang kasalanan ko kay Aida. Patawarin mo sana ako, Lorna. Naisip ko na sapat na ang pagpapadala ko ng sustento para sa inyo ni Hector. Tama si na inay. Hindi talaga ako dapat nagtiwala sa iyo. Sinamantala mo lang ang pagiging berhen ko. Ako itong si tanga. Paniwalang paniwala sa lahat ng pangako mo. Yun pala, ni isa sa mga sinabi mo walang totoo. Please, Lorna, hinaan mong boses mo. Ano ang gusto mong gawin ko para patawarin mo lang ako? Hindi ko tatakbuhan ang responsibilidad ko kay Hector. Ang plano ko ay bumili ng bahay para sa inyo ng buong mong pamilya. Hindi pa puputol ang sustento ko kay Hector. Pag-aaralin ko siya sa magandang eskwelahan. Wala kang iisipin pagdating sa pera. At ako, paano ako, Totoy? Paano ang mga pangako mo sa akin?
Sabi mo pakakasalan mo ako kapag naghiwalay na kayo ng asawa mo. Sabi mo sa papel na lang kayo kasal ng asawa mo dahil may ibang kinakasama na siya. Wala siyang ibang lalaki, hindi ba? Umamin ka! Umamin ka! Oo, gawa-gawa ko lang yan, please. Huwag kang sumigaw. Takot na takot ka talagang malaman ni Ma'am Aida ang totoo, no? Mahal mo nga siguro siya. Magkababata kami ni Aida. Magkaibigan na kami bago pa kami nagpakasal. Pero, yung pagmamahal ko sa kanya ay hindi tulad ng pagmamahal ko sa iyo, Lorna. Mahina ang puso ni Aida. Hindi niya makakayanan kung iwan ko siya. Kaya kahit gusto ko, ay hindi ko siya magawang hiwalayan. Hindi kakayanin ng konsensya ko na atikihin siya sa puso kapag natuklasan niya ang totoo tungkol sa ating dalawa. Hindi niya makakayanan malaman na hindi na siya ang babaeng pinakamamahal ko. Na ikaw na ang babaeng laman ng puso at isip ko. Hindi ako naniniwala sa iyo, Totoy. Sinungaling ka. Sinungaling ka! Oo, sinungaling na ako. Pero hindi ako nagsisinungaling nang sabihin kung mahal kita, Lorna. Kung kaya ko lang turuan ang puso ko, kung paano tuluyang makalimutan ka, ginawa ko na, Lorna. Tulungan mo naman akong burahin ka sa puso at isipan ko. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pilitin ko ang sarili ko na layuan ka? Sa bawat gabi, paulit-ulit kong binabalikan sa isip ko ang mga namagitan sa atin. Mahal kita. Pero hindi kita mabalikan dahil may nauna nang nagmamay-ari sa pangalan ko. Sa iyo ang puso ko, Lorna. Pero kanya ang apelyido ko. Ano ba ang gagawin ko? Totoy. Patawarin mo ako. Nasaktan kita. Patawarin mo ako. Huli na nang makilala kita. Patawarin mo ako. Hindi na ako malaya. Mahigpit na niyakap ni Totoy si Lorna. Masuyong hinaplos ang luhaang pisngi ng dalaga. At saka unti-unting bumaba ang ulo niya parapit sa ulo ng dalaga. Tinukso ng mga labi nito ang bahagyang nakaawang na labi ng dalaga. Marang hinagod niya ang ulo at likod ni Lorna. Sinusuyo ito hanggang sa gumanti ng halik si Lorna. Naging mainit at mapusok ang sumunod na tagpo. Sa kama, gising ang diwa. Gabing ikaw ang naisip. Paikot-ikot ang tanong na naiwan. Naliligaw sa alaala mo. Mga gabing mainit, pusong ayaw isara. Oras na hindi umihinto, ikaw pa rin hanggang ngayon. Kahit saan ka man mapunta ngayong gabi, alam mong may babalikan ka sa akin. Kapag naligaw ka, dito ako. Kapag nadapa ka, saluhin kita. Ayaw mo akong tanggapin, paulit-ulit mahal kita. Kapag naligaw ka, huwag kang matawa. Nilayuan mo ako, maghihintay ako. Kahit tawagin ka nilang aswang sa puso ko, ikaw lang. Naisip mo rin ba ako? Naghihintay ng tawag mo. Oras ang kalaban, sana ako'y pagbigyan. Sabi mo dahan-dahan lang, ngunit ako'y naiwan sa oras. Habang ang mundo'y nagpapatuloy, unti-unti akong napapagod. Kahit saan ka man mapunta ngayong gabi, alam mong may babalikan ka sa akin. Kapag naligaw ka, dito ako. Kapag
Sagutin ba ako layang paulit-ulit mahal kita? Kapag naligaw ka, huwag kang mata. Hindi ako aalis kahit tawagin ka nilang aswang sa puso ko. Ikaw lang. Sa bawat gabi, paulit-ulit nandito ako. Paulit-ulit sa bawat gabi, paulit-ulit Pagsapit ng Lunes ng umaga ay nasa mansyon pa rin ng mga Mendres si Lorna. Noong una ay hindi sang-ayon ang babae sa plano ni Totoy na ipagpatuloy ang lihim na relasyon nila. Pero dahil sa matatamis na salita at mga ekspertong pang-aakit ni Totoy, nakumbinsi rin niya ang babae na pumayag tumira sa bahay na rerentahan niya para dito at sa anak nila. Ang gusto niya ay umalis agad ng mansyon si Lorna. Iginiit naman ni Lorna na gusto muna nitong tulungan na gumaling ang pananakit ng balakang ni Aida bago ito umalis sa mansyon. Kahit papaano raw sa paraang yon ay makabawi ito kay Aida. Para naman daw mabawasan ang guilt na nadarama nito sa pagpapatuloy ng lihim nilang relasyon. Pumayag si Totoy na manatili ng 1 linggo pa sa mansyon si Lorna. Pagkatapos ng 1 linggo ay kailangan ng sunduin ni Lorna sa Bicol ang anak nilang si Hector upang makita na ito ni Totoy. May site visit ka sa Makati ngayon, hindi ba, love? Oo, love. At siya nga pala, may bagong charity foundation ako na gusto kong regular na bigyan ng donation. Pinaayos ko kay Faye ang mga papers para doon. Talaga? Oo, Anong pangalan ng foundation at para saan yon? it's called the Hector Gomez Foundation. Yun, para yun sa mga batang ulila o hindi kaya ay inabandona ng mga magulang nila. May ilan sa kanila na gusto kong pag-aralin. Who knows, sa future, kapag nakagraduate na sila, baka makuha pa natin sila bilang mga empleyado sa kumpanya. Maganda nga yan, love. O sige, magbibigay rin ako ng donation para dyan. Okay, love. O sige, alis na ako ha. Magpapagupit lang ako. Then, dediretso na ako sa site sa Makati. Anong plano mo ngayong araw? Papasyal ako kina Papa. Isasama ko si Lorna para makapamasyal din siya. Okay. Sige. Bye, love. Ma'am Aida, Oh, Lorna, nandyan ka na pala. Hindi kita narinig. Ang tahimik mong kumilos. heto na ho ang bote ng gamot na pinakuha ninyo sa kwarto niyo. Salamat. Pero tumigil na ang pananakit ng balakang ko. Ano yung isa mo pang hawak? Manika ba yan? Ma'am Aida, nakita ko ito sa ilalim ng kama niyo. Doon banda malapit sa mesang pinapatungan nitong gamot. Sa inyo ho ba to? Ha? Hindi. Ngayon ko lang nakita yan. Sigurado kang nakita mo yan sa kwarto namin? Oo, ma'am. Paano kaya napunta yan doon? Baka manika ng isa sa mga anak ni Letty yan. Minsan kasi bumibisita sila rito at naglalaro kami. Naiwan siguro nila yan sa kwarto namin. Pero parang lumang-luma naman ang manika na yan At nakakatakot pang itsura. Teka nga, nasan ba si Letty? Yayayain ko siyang pumunta sa toy store para bilhan ng bagong manika ang mga bata. Ma'am Aida, sandali lang ho. May aaminin ho ako sa inyo. Sana huwag kayong matatakot sa akin. Anong ibig mong sabihin, Lorna? Bakit naman ako matatakot sa aaminin mo? May lahi hong mambabarang ang pamilya ko, ma'am.
Kaya humahusay akong manghilot. Bata pa ako nang turuan ako ng nanay ko na magpagaling sa pamamagitan ng paghihilot. Mambabarang? Ano yun? Mga taong may kakayahan na mangulam. Pero mas malakas ko kaysa sa mga mangkukulam. May lahi kang mangkukulam? Oo, ma'am. Pero hindi ho ako mangkukulam. Manghihilot lang ho ako. Pero dahil nga sa pamilya ko, alam ko ang mga gamit ng mga mangkukulam at mambabarang. At ang manika hong ito, ginagamit ng mga mangkukulam, Ma'am Aida. Ha? Ano? Paano napunta sa kwarto ko yan? Malamang ho ay sadya itong iniwan dun para sa inyo, ma'am. Nung una ko palang kayong hilutin, may kakaibang enerhiya na ako nararamdaman mula sa inyo. Itim na enerhiya, kaya nagkahinala na ho ako na biktima kayo ng kulam. Malamang kaya walang makitang dahilan yung mga doktor sa pananakit ng balakang nyo. Dahil ho kinukulam kayo. Wala ho talaga kayong sakit, ma'am. Oh my God! Sino naman ang gagawa nito sa akin? At paano nakapasok sa bahay namin ang mangkukulam na yun? Posibleng may kasabot na kakilala ninyo ang mangkukulam. Kaya malayang nakakapasok dito sa bahay niyo ang mangkukulam na yun, ma'am. Ang manikang ito ay ginagamit para pasakitan ho kayo. Malamang, tinali ito rito sa buhok ninyo. Kaya anumang gawin nila sa manikang to, nadarama po ninyo. Subalit tangi ang mangkukulam lang ho o ang taong binigyan niya ng kapangyarihan sa manikang to. Ang maaaring manakit sa inyo gamit ito. Ano ang pwede kong gawin para mawala ang kulam nila sa akin? May paraan ba para kontrahin ang pangungulam nila sa akin, Lorna? Hindi ko ho alam, Ma'am Aida. Pero ang inay ko malamang alam kung anong dapat nating gawin. Tatawagan ko siya at tatanungin, Ma'am Aida. Paano kung wasakin o sunugin na lang natin ang manikang ito? Hindi ho tayo sigurado kung anong magiging epekto niyo sa inyo. Sa ngayon po, mas mabuting itago muna ninyong manikang to sa lugar na walang nakakaalam o nakakakita. Huwag ho ninyong sabihin sa kahit na sino ang tungkol sa manika para malaman po natin kung sino sa mga kakilala ninyo ang maghahanap nito. Tanging ang taong may pakana nito ang nakakaalam tungkol sa manika, ma'am. Sige, gagawin ko yan. Salamat, Lorna. Sasabihin ko kay Totoy. Huwag, ma'am. Wala kayong dapat pagsabihin na kahit na sino. Kahit pa ho si Sir Totoy. Ha? Imposible naman na suspect din ang asawa ko dito, Lorna. Hindi niya gagawin sa akin to. Malaki ang tiwala ko kay Totoy. Asawa ko siya. Alam ko ho, ma'am. Pero paano ho kung kakilala pala ni Sir Totoy ang may pakana nito? Paano ho kung madula siya sa pagkakwento tungkol rito? Paano ho kung hindi sinasadyang mabanggit niya ito sa mismong taong nasa likod nito? Sa bagay, may punto ka. Saka, malamang, tawanan niya lang ako kapag sinabi ko sa kanya ang tungkol dito. Hindi kasi yun maniniwala sa mga ganitong bagay. Kaya nga hindi rin siya naniniwala talaga na kayang gamutin ng paghihilot mo ang pananakit ng balakang ko. Eto ho, ma'am. Itago ninyo sa lugar na walang ibang nakakaalam maliban sa inyo. Kapag nakausap ko na si nanay, malalaman ho natin kung anong dapat gawin para makontra ang kulam sa inyo. Sige. Salamat, Lorna. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko pa malalaman ang lahat ng ito. Paano pa kita mapapasalamatan? Wala ho kayong dapat ipagpasalamat sa akin, Ma'am Aida. Ginawa ko lang ho ang tama. Pasensya na ho. Medyo sumama ho ang pakiramdam ko, ma'am. Papasok na ho ako sa kwarto ko. Okay. Sige. Uminom ka kaya ng gamot? Ano bang nararamdaman mo? Masakit lang ho ang puson ko kasi meron ho ako ngayon, ma'am. Okay. Period pains. Madalas rin akong ganyan kapag meron ako. Sige. Magpahinga ka na. Sa halip na magtungo sa site ng bagong ginagawang proyekto ng kumpanya nila, ay sa isang condo building sa Makati nagpunta si Totoy. Pagbukas pa lang ng pinto ng condo unit, ay masayang sinalubong na siya ng yakap at halik ni Fe. Ang babaeng mahigit 5 taon na niyang kabit. Ang babaeng kasabot niya sa lahat ng mga pinaplano upang tuluyang makamkam ang buong yaman at kumpanya ng pamilya ni Aida. Matalino, tuso, maganda, sexy at mahusay sa kama si Fe. Pero wala nang huhusay pa rito pagdating sa pag-arte. At sa 3 babae sa buhay niya, si Fe
ang tanging gusto niyang makasama sa huli. Tama ka, Pe. Madali ko ang nauto si Lorna. Konting trama lang, pamubola at timas lang. Bumigay na agad ang tatanga-tangang babae na yun. Sigurado pang okay lang talaga sa'yo kahit na may nangyari sa amin. Oo naman. Hindi ko naman sasabihin sa'yo na gawin mo yon kung hindi okay sa akin. Kailangan mong gawin yun para mapaniwala mong bobang babae na mahal mo nga siyang talaga. Kung hindi mo siya mauuto, malamang aminin niya kay Aidang tungkol sa iyong dalawa. Sandali na lang din naman ang ipaghihintay natin. Maayos ng lahat ng plano natin. Next week, biglang mawawala ng preno ang sasakyan ni Papa. At mababawasan na ang isa sa mga dapat nating idispatcha. Bonus na lang kung kasama niya sa sasakyan si Mama. Mismo. Sa sandaling matigok ng biyanan mong lalaki at tuluyang maipasa sa iyo ang shares niya sa kumpanya, pwede na rin nating isunod agad ang kapatid ni Aida. At dahil wala namang pamilya si Hilda, si Aida at ang anak niya ang magmamana ng yaman niya. Oo. Maghihintay lang tayo ng ilang buwan. At palalabasin natin na nagpakamatay si Aida. Dahil sa magkasunod na pagkamatay ni Papa at ni Hilda at sa matinding sakit na iniinde niya sa balakang. Wala nang question pa sa ginawa niya. Palabasin natin na hindi na niya kinaya pa ang hirap na tinitiis niya. At ikaw, bilang asawa niya, ang magmamana ng kalahati ng yaman niya. Lalaya ka na sa kanya at yayaman pa tayo. Hahayaan na natin ang kalahati na iiwan ni Aida sa anak ninyo. Madali na lang kumbinsihin si Rika na mag-invest sa mga negosyong ihahain mo sa kanya. Pero paano si Lorna? Ano ang gagawin natin sa kanya? Isusunod na rin natin siya. Sabi mo gusto mong ikaw ang magpalaki sa anak ninyo, hindi ba? Oo. Pero hindi ko pwedeng angkinin bilang tunay na anak ko si Hector. Dahil tiyak na magdududa si Rika kapag nalaman niya kung ilang taon na ang bata. Mahulaan niya na pinagtaksilan ko ang ina niya. Ayokong mamuhi sa akin ang panganay kong anak. Kailangan palabasin natin na ulila si Hector at inampun lang natin dahil hindi ka na maaaring magkaanak pa. Sige. Ako nang bahala sa mga magulang ni Lorna pagkamatay niya. Kumusta ng kalagayan ni Aida? Ilang beses sa isang araw mo tinutusok ng karayom ang manika? 3 beses. Minsan kapag nabubisit ako sa pagtatanong o sa boses niya, maya't maya akong tinutusok ang manika. Kanina nga lang ay tinusok ulit ang manika. Kaso bigla akong may narinig na ingay sa labas ng kwarto namin. Ay nataranta ko at naihagis ko kaagad yun sa ilalim ng kama. Nasaan ang manika ngayon? Iniwan mo lang doon? Paano kung may makakitang iba ron at iabot yun kay Aida? Mawawalan ng bisang pangungulam ko sa kanya kapag nahawakan na niyang manika. Naroon lang ang manika sa ilalim ng kama. Walang makakita doon. Hindi pa naman araw ng paglilinis ng mga kasambahay sa kwarto namin. Mamaya pag uwi ko ay kukunin ko kagad yun at itatago ko ulit. Sa susunod ay mag-ingat ka na, Totoy. Oo, fair. Huwag ka na magalit. Malapit ang matupad ang lahat ng plano natin. Magpapalipas lang tayo ng 1 taon pagkamatay ni Aida. At sa wakas, magiging Mrs. P. Mendres ka na. Basta huwag kang magkakamali na pumatol ulit sa ibang babae tulad ng ginawa mo sa Lorna na yon. Binabalaan kita, Totoy. Puputulin ko yung ipinagmamalaki mong pagkalalaki. Pinagbigyan kita kay Lorna, pinatawad kita. Pero sa susunod, pagsisisihan mo na talagang paghahanap pa ng ibang babae. Sabi ko naman kasi sa iyo noon, sumama ka na sa akin para may katabi ako lagi sa kama habang naroon ako sa Bicol. Ikaw tong ayaw eh. Masisisi mo ba ako na naakit ako sa iba? Alam mo namang hindi pwedeng matagal na wala akong katabi sa gabi. Nagwawala ang tutoy mola ko eh. Magiging Totoy putol ka kapag inulit mo pang pambababae mo. Naku, Hindi ka pwedeng lumandi pa sa ibang babae kapag tayo na mag-asawa. Luluha ka talaga ng dugo kapag sinubukan mo. Alam mo kung anong kaya kong gawin sa'yo. alam ko, Fe. Kaya gustong-gusto kita eh. Ibang-iba ka kina Aida at Lorna. Hello, Fe? Bakit ka napatawag? Nasaan ka? Anong nasaan? Siyempre, naandito ako sa kwarto ni Lorna. Katutulog lang niya. Galit ka ba? Sabi mo okay lang sa'yo na may
mangyari sa amin, hindi ba? Alam mo naman ha, kailangan kong gawin ito para mauto ko siya na mahal ko talaga siya. Huwag mong sabihin na bigla kang inatake ng selos. Ideya mo ito, hindi ba, Fe? Lumabas ka na dyan, bilisan mo. Nagising si Aida at hinahanap ka niya. Nakikita ko siya ngayon sa CCTV ng bahay ninyo na nakakonect dito sa computer ko. Bilisan mo na. Baka mahuli ka niyang nandiyan sa kwarto ni Lorna, magbubuking ka. Paano nagising agad si Aida? Nilagyan ko ng pampatulog ang tiyan na ininom nun na. Sinadya ko pang ang damihan yon kaysa sa inilalagay ko noon para siguradong hindi niya maramdaman na lumabas ako ng kwarto. Baka hindi niya ininom ang tsaa. Nakita mo ba siyang inubos ang laman ng tasa? Hindi. Si Leti ang nagbigay sa kanya ng tiya. Malamang hindi niya na inom yun. Buisit. Sana yung laso nang inilagay ko sa halip na yung pampatulog na. Buisit talaga. Kung hindi lang natin siya kailangan habang buhay pa ang mga magulang niya. Lalasunin ko talagang babaeng yan eh. Nainip na akong pakalaya sa kanya. Huwag kang atat dyan, Totoy. Matagal nating pinanong lahat ng ito. Huwag mong sirain kung kailan malapit na tayong magtagumpay. Nasaan na bang manika? Nahanap mo na ba? Hindi ko na nakita sa ilalim ng kama namin eh. Hindi ko naman pwedeng tanungin ang kahit sino sa mga naandito kung nakita nila yon. Tsaka magtataka sila kung bakit may manika ako. Sinabi ko na kasi sa'yo na mag-ingat ka. Ang hirap pa namang gumawa ng panibagong manika para sa pangungulam. Kailangan mong gumawa ng bagong manika, Fe. Kung wala ang manikang yon, hindi natin mapapahirapan si Aida. At kung hindi siya mahirapan, malabong maipalabas natin na nag-suicide siya. Dahil hindi na niya kayang tiisin pa ang walang lunas na sakit niya. Oo, alam ko. Pero matatagalan bago ko matapos yun. Kailangan ko ulit ng 3 hibla ng buhok niya, 5 patak ng dugo niya, pinaggupitan ng kuko at maliit na piraso ng balat niya. Sige. Kukuliktahan ko ulit lahat yon. Sa loob ng kwarto ni Lorna ay tuluyan ng bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Mga luha ng pagsisisi at lungkot. Luha ng labis na pait at sukdulang puot. Muli siyang niloko ni Totoy. Muli siya nagpadala sa matatamis itong salita na pawang kasinungalingan lang. Inilabas niya ang cellphone na ibinigay sa kanya ni Ma'am Aida. Tinawagan niya ang numero ng kanyang ina at sinabi rito ang lahat ng natuklasan niya. Ngayon ay malinaw na sa'yo kung anong klase ng taong lalaking minahal mo, Lorna. Hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig mo o sa pag-ibig ng Ma'am Aida na iyon. Halang ang kaluluwa ng Totoy na yan. Binabalak niyang patayin ang sariling asawa niya para lang makalaya siya. Oh, inay. Hindi lang pala akong ibang babae sa buhay niya. Malinaw na kabitrin niya ang babaeng tinawag niyang Fe. At kasabot niya ang babaeng yun sa lahat ng masamang ginagawa niya laban kay Ma'am Aida. Naaawa ho ako kay Ma'am Aida. Wala siyang kaalam-alam na pinakukulam siya ng mismong asawa niya. Ibigay mo sa akin ang address ng lalaking yan, Lorna. Pupunta kami ng itay mo dyan. Walang laban sa akin ang mangkukulam na yan. Panahon na para pagbayarin ang lalaking yan sa lahat ng kasalanan niya sa iyo at sa anak mo. Inay, hindi na ho kailangan. Dahil ako na mismong maniningil sa kasalanan niya sa akin. Sa anak ko at kay Ma'am Aida. Gusto pa rin namin ang itay mo na puntahan ka dyan, Lorna. Ano ang address dyan? Ipadadala ko sa text, inay. Mas mabuti kung hintayin mo na lang kami ng itay mo, Lorna. Hindi ko man minanang pagiging mambabarang ninyo, inay. Minana ko naman ang pagiging aswang ni itay. At sapat na yun para masingil ko si Totoy sa lahat ng kasalanan niya sa akin. Lorna! Lorna! Hindi na masasagot ni Lorna ang ina dahil sa isang iglap ay nagpalit ng anyo ang dalaga. Mula sa salamin sa paanan ng kama ay kitang-kita niya ang bagong itsura niya. Isa na siya ngayong malaki at itim na halimaw na sa unang tingin ay mukhang higanting aso. Pero matutulis na parang sa paniki ang mga tenga niya. Malalaki at matutulis ang mga pangil. Pulang-pula ang bilog na mga mata. Magaspang at matigas ang kanyang balat. At ang buntot niya ay patulis ang dulo na parang punyal.
Siya, yung panlimang asong nakita ng mga guard ng mansyon. Nang gabing yon, ay lamang loob ng pusa ang kinain niya. Pero iba ang gusto niyang lapain ngayong gabi. Totoy, anong ingay yon? Hindi ko alam. Nakakakilabot naman yon. Baka may hinahabol na namang pusa sa labas ang mga aso natin. Pero parang hindi galing sa labas ang alulong ng aso. Parang galing mismo dito sa... Sindak na napahiyaw ang mag-asawa nang biglang mawasak ang pinto ng kwarto nila. At isang aswang ang lumitaw sa harapan nila. Malakas na ipinulak ni Totoy sa balikat si Aida para ang babae ang unang kagati ng aswang. Habang ito naman, mabilis na tumakbo patungo sa balcony. Napasigaw sa labis at takot si Aida. Hindi siya makapaniwala na isinakripisyo siya ng asawa para iligtas ang sarili nito. Maagap na isinangga niya ang mga braso sa harap ng mukha at hinintay na sagpangin siya ng malapad na bunganga ng aswang. Pero sa halip na kagatin siya, nilampasan lang siya ng aswang at hinabol nito si Totoy. Huwag kang lalapit! Huwag! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulong! Totoy! Guards! Guards! Tulungan niyo kami! Aida! Tulong! Tulong! Totoy! Diyos ko! Pakawalan mo ang asawa ko! Aida! Aida, tulungan mo ko, Aida! Bitawan mo siya, aswang! Bitawan mo siya! Pinagbabato ni Aida ang aswang ng anumang mabigat na gamit na madampot niya. Puno na ng mga kalmot mula sa matutulis na kuko ng aswang ang buong katawan ni Totoy. Gula-gulanit na ang damit ng lalaki na halos nakahubad na ito. Biglang sinakmal ng aswang ang pagkalalaki ni Totoy. Pumunit sa buong lugar. Ang malakas na hiyaw ng lalaki. Kasunod niyon ay ang matinis at sindak na sigaw nito nang sa mismong harapan niya ay kainin ng aswang ang pagkalalaki nito. Noon dumating ang mga gwardya at pinagbabaril ng mga ito ang aswang. Tinamaan ng bala sa hita at tagiliran ang aswang bago yun lumundag sa railings at tumalon pababa sa hardin. Sa isang iglap ay naglaw sa paningin nilang lahat ang aswang. Buhatin ninyo ang sir niyo! Isugod natin siya sa ospital! Wala na. Wala na. Kinain niya. Kinain niya. Ma'am Aida, Lorna, bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari sa'yo? Halika, dadalhin kita sa ospital. Kagagaling ko lang doon dahil isinugod namin kagabi ron si Totoy. Hindi ka ba nagising sa mga ingay kagabi? May aswang na sumugod rito at inatake si Totoy. alam ko Ma'am Aida. Oh no! Inatake ka rin ng aswang kaya ganyan ang itsura mo. Dadalhin kita sa ospital ngayon din. Hindi na ako kailangan. Gagaling din ako. Daplis lang ng bala to. Bala? Nabaril ka? Kailan? Sino ang bumaril sa'yo? Ako ho ang aswang na umatake kay Totoy kagabi, Ma'am. At kulang pa yun bilang kabayaran sa lahat ng ginawa niya sa akin at sa inyo. Anong sinasabi mo, Lorna? Aswang ka? At ikaw ang aswang kagabi? Oo. Ako nga ho. Pero wala ho kayong dapat ikatakot. Dahil hindi ko kayo sasaktan. Si Totoy lang ang pakay ko. Siya at ang kabit niyang mangkukulam. Ang may-ari ng manikang ito, Mama. Kinukulam kanila para pahirapan. Kaya ang narinig kong pangalan na binanggit niya. Hindi! Hindi totoo yan! Diyan ka lang, aswang! Huwag kang lalapit sa akin! Mabilis na ipinagtapat ni Lorna ang buong katotohanan kay Aida. Sa una ay hindi makapaniwala si Aida sa mga sinasabi ni Lorna. Pero nang ipakita ni Lorna sa kanya ang mga text dito ni Totoy, pati na ang ilang pictures ng mga ito na magkasama sa loob ng kwarto ni Lorna, unti-unti na siyang naniwala sa babae. Heto ang litrato ng anak namin, Ma'am. Ipinadala ito sa akin ni Inay kahapon lang. Siya si Hector. Hector Gomez dahil apelyido ko lang ang nakalagay sa birth certificate niya. Blankong pangalan ng ama niya. Ha?
Kamukhang kamukha siya ni Rika noong baby pa lang. Pareho sila ng mga mata. Hector Gomez. Iyon ang pangalan ng charity foundation na binanggit ni Totoy sa akin noong 1 linggo lang. Anak nga ni Totoy ang anak mo. Patawarin mo ako, Ma'am Aida. Patawarin mo ako. Naniwala ako sa mga kwento niya. Sabi niya matagal na kayong hindi nagsasama. Kasal na lang sa papel. Muli niya akong nauto na magsinungaling sa inyo. Kahit alam ko ng totoo. Minahal ko siya sa kabila ng lahat ng panluloko niya. Kaya mo ba siya inatake kagabi? Gumaganti ka sa kanya? Hindi lang ho dahil doon, Ma'am Aida. Narinig ko siya na may kausap sa telepono. Isa pang kabit. Fe ang pangalan niya. Fe? Fe ang pangalan ng sekretarya niya. Narinig ko na siyang nagtago ng manika sa ilalim ng kama niyo. Siya ho ang nagpapakulam sa inyo, Ma'am. Gusto rin niya kayong lasunin. Pero hindi pa raw niya magawa dahil buhay pa ang mga magulang niyo. Balak nilang pahirapan kayo hanggang sa kitilin ninyo ang sarili niyong buhay. Para makalaya na si Totoy sa inyo. Ha? Napakawalang hiya niya. Demonyo talaga siya. Tsak na hindi sila titigil ng Fe na yun. Hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila, Ma'am Aida. Isa lang naman ang posibleng pakay nila. Ang kumpanya at yaman ng pamilya ko. Dahil sa prenup na pinapirmahan sa kanya ni Papa, wala siyang makukuhang kahit na ano mula sa akin kapag naghiwalay kami. Kaya mas gusto niyang mamatay na lang ako para siya ang magmamana ng kalahati ng iiwan ko. Paano niya nagawa sa akin ito? Ina ako ng anak niya. Ilang taong kaming nagsama. Lahat binigay ko sa kanya. Pero eto ang isusukli niya. Napakasama niya! Hindi siya magtatagumpay, Ma'am. Hindi pa ako tapos sa paniningil ko sa kanya. Lorna, delikado ang pinaplano mo. Kagabi ay muntik ka nang mapatay ng mga guards. Hayaan mo nang ako naman ang kumilos ngayon. Kung ang tanging mahalaga pala sa kanya ay ang yaman at kapangyarihan ng pamilya ko, titiyakin kong ni isang kusing ay wala siyang makukuha. Babalik siya sa pagiging busabos! Nagulat si Lorna sa nakitang anyo ni Aida. Naglaho ang mabait at maamoy itsura ng babae. Napalitan yun ng katigasan at determinasyon ng isang babaeng sinaktan, inapi at niloko, ngunit ngayon ay handa na maghiganti. Pinagtakhan ni Totoy ang hindi na pagbalik sa ospital ni Aida. Hindi rin ito sinasagot ang mga tawag niya. Sa buong durasyon ng pananatili niya sa ospital, na inabot ng 3 linggo ay tanging si Fe ang bumisita sa kanya. Si Fe din lang ang sumundo sa kanya sa ospital ng araw ng paglabas niya. Ayon kay Fe, hindi pa rin daw nito nakakausap ang asawa niya. Pagdating nila sa mansyon, ay hindi siya pinapasok ng mga guards doon. Anong ibig sabihin nito? Bakit hindi niyo ako pinapapasok sa sariling pamamahay ko? Sino ba kayo? Hindi kayo ang dating guards namin dito Nasaan? Aida! Pinalitan ko na lahat ng mga tauhan dito sa mansion dahil hindi ko sigurado kung kanino sila tapat. Ngayon, ako na lang ang susundin nila dahil ako lang ang amo nila. In-email ko na sa iyo ang address ng warehouse kung saan ko ipinadala lahat ng gamit mo. Wala ka nang kukunin pa dito sa bahay ko. Aida, love, ano bang sinasabi mo? Parusa mo ba ito sa akin sa nangyari ng gabing atakihin ako ng aswang? Sobra-sobra naman yata ang ginagawa mong ito. Sinabi ko naman sa iyo nung nasa ospital pa tayo. Hindi ko sinadyang itulak ka. Nataranta lang ako. Sa sobrang takot at hindi na ako nakapag-isip. Wala naman nangyari sa iyo, hindi ba? Ako nga itong naapuruhan Hindi ako naniniwala sa iyo. Duwag ka lang talaga. Pero hindi lang rin naman ito tungkol sa gabing iyon. Maghanap ka na ng abogado mo, Totoy.
Sa dami ng mga natuklasan ng private investigator ni Papa tungkol sa mga kalokohan mo sa kumpanya, maswerte ka na nga kung makukulong ka lang. Alam mong maraming kilala si Papa. Marami siyang kaibigan ng mga maimpluwensyang tao at mga kriminal. Wala kang mapagtataguan na hindi ka nila matutunton. Anong kalukuhan sa kumpanya? Maayos yung pagpapatakbo ko sa kumpanya. Hindi iyon ang natuklasan ni Papa. Malaking pera ang ninakaw mo sa kumpanya, kaya sasampahan ka nila ng kaso. Hindi na nakakatawa ang biro mo, Aida. Tigilan mo na ito at papasukin mo ako. Hindi mo ba sila kilala? Mga magulang sila ni Lorna. At ang batang karga ni Lorna. I'm sure kilala mo siya. Kamukhang kamukha siya ni Rika kung naging lalaki lang ang anak natin. Mukha pa rin ba akong nagbibiro, Totoy? Totoy, halika na. Umalis na tayo. Nagsalita na rin ang mangkukulam. Nagustuhan mo ba ang regalo ni Aling Angie sa'yo? Triple daw ang sakit na mararanasan mo sa kanang kamay at braso mo. Kumpara sa sakit na ipinaranas mo sa akin nang kulamin mo ako. Kung ako sa'yo, titigilan ko na ang pagkukulam dahil sa tuwing gagamitin mo ang kapangyarihan mo, babalik lang sa'yo ang sumpang bibitawan mo. Malas ka! Mas malakas sa iyo ang mambabarang ko. Aida, huwag kang maniwala sa kanila. Niloloko ka lang nila. Ako itong asawa mo, sa akin ka maniwala. Kasinungalingan lahat ng sinabi ni Lorna sa'yo. Hindi ko anak ang batang yan. Kung ganon, papayag ka na magpa-DNA test kayo ni Hector. Hindi. Dahil hindi ko anak ang batang yan. Sinungaling ang babae yan, Aida. Malakas na sinampal ni Aida si Totoy. Humakbang si Fe para pigilan si Aida. Pero lumagapak di sa pisngi ni Fe ang isa pang palad niya. Lumayas kayong dalawa sa harapan ko. Sa susunod na magkita tayo ay sa korte na yon. Iyon ay kung may pambayad pa kayo sa abogado ngayong lahat ng assets mo, Totoy, ay naka-freeze. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito, Aida. Asawa mo ako! Asawang taksil at nagbabalak na patayin ako? Alam ko na ang buong plano mo, Totoy. Hindi pa ba sapat na niloko mo na ako? Pinahirapan mo pa ako at binalag na patayin para lang magpakasaya kayo ng kabit mo sa lahat ng yaman ng pamilya ko? Pinasura mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Yung bang sinabi sa'yo ng babae yan? Binibilog niya lang ang ulo mo. Bakit mas naniniwala ka sa kanya? Kailan mo lang siya nakilala? Ako ang asawa mo. Tatay ako ng anak mo. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo na dapat pinatuloy sa bahay natin ang babaeng yan. Sinungaling siya. Mas sinungaling ka, Totoy. Pinaimbestigahan ko ang lahat ng ginawa at pinuntahan mo nitong nakalipas na 5 taon. Lahat ng mga taong nakasalamuha mo, pati na mga lugar at hotel na pinuntahan mo ay alam ko, Totoy. Tambak nang ang pruweba na meron ako para sa annulment case natin. Aida, love, please. Mag-usap muna tayo. Para ano? Para utuin at bilugin mo uli ang ulo ko tulad ng ginawa mo kay Lorna? Mag-aaksaya ka lang ng oras. Umalis ka na at sumama ka dyan sa mangkukulam mong kabit. Bagay na bagay kayo. Pareho kayong maiitim ang budhi. Ma'am Aida, obsessed si Lorna kay Sir Totoy. Hindi ako kabit ni Sir. Wala kaming relasyon ni Sir. Gawa-gawa lang ang lahat ng sinabi niya sa'yo. Gumaganti lang siya kay Sir Totoy dahil tinanggihan siya ni Sir Totoy. Hindi ko kailangan gamitin si Ma'am Aida para makaganti kay Totoy, Fe. Nakaganti na ako kay Totoy. At napakasarap ng ganti ko. Makahulugan ang tingin na ipinukol ni Lorna sa pagitan ng mga hita ni Totoy. Sindak na napasinghap sina Totoy at Fe. Lalo na nang tila lumapad ang mga bibig, tumulis ang mga pangil at maging pula ang mga mata ni na Lorna at Mang Damian. Aswang! Aswang! Siyang aswang na kumagat sa ari ko, Aida!
Aswang ang babae yan! May epekto pa yata sa iyo ang gamot na tinurok nila sa ospital, Totoy. Kung may aswang man dito, tsak ako na iyang kasama mo yon. Maniwala ka sa akin, Aida. Aswang si Lorna. Titigan mo siyang maigi. Kusa ka bang aalis? O tatawag pa ako ng pulis, Totoy? Aida, pakinggan mo naman ako. Hindi mo alam ang totoo. Alam ko ang totoo, Totoy. At huwag mo akong pilitin na hayaan si Lorna na tapusin ang sinimulan niya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Totoy. Natuklasan niyang alam na nga ni Aida ang totoo. At hindi ito natatakot kina Lorna at Mang Damian. Kung tutuusin, ang presensya lang ni Aida ang tanging pumipigil sa mag-ama para wag siyang sugurin at lapain. Nagmamadaling tumalikod at umalis sina Totoy at Fe. Sa loob ng sasakyan ay nagsimula silang magtalo. Kasalanan mong lahat ng to eh. Kung hindi mo pinatulan ang Lorna na yon, hindi masisirang lahat ng mga plano natin. Hindi ko naman alam na may lahing aswang pala ang babaeng yun. Este siya. Siya ang pumutol sa pagkalalaki ko. Papatayin ko ang aswang na yon. Papatayin ko siya. Gumawa ka ng paraan. Kulamin mo si Lorna. Bobo ka ba? Hindi lang siya aswang, anak pa siya ng mambabarang. Ano ang pangkukulam ang gawin ko sa kanila ngayon? Ibabalik lang ng doble sa akin ang ina niya. Mas malakas kesa sa akin ang mambabarang na yon. Walang kwenta naman pala ang kapangyarihan mo. Eh di ako may kasalanan dito. Tumahimik ka! Sira na ang lahat. Sinira ng aswang na babae yon. Siya nagsumbong kay Aida. Tsak na ipapa-DNA test nila ang bata. At malalaman nila na ako ang tatay nun. Hindi ko na mauuto pa si Aida. Pwisit na aswang. Lumipas ang mga buwan at habang dinidinig sa korte ang annulment ni na Totoy at Aida, ay ilang ulit pang tinangka ni Totoy na suyuin muli si Aida. Pero hindi niya hinarap o kinausap man lang ang lalaki. Natatakot siya sa maaari niyang gawin kapag nagkaharap sila. Ayaw niyang maging kriminal. Kahit nang mamatay sa aksidente ang ama at ina niya nang mawala ng preno ang sasakyan ng mga ito, ay hindi niya pinayagan si Totoy na pumunta sa burol at libing ng mga magulang niya. Hinala nila, may kinalaman si Totoy sa pagkamatay ng mga magulang niya, pero wala siyang matibay na ebidensya. At para protektahan ang sarili niya, pati na ang kapatid at anak niya. Sakaling sila naman ang isunod ni Totoy, kumuha siya ng mga bodyguards. Binago din niya ang last will and testament nilang tatlo. Kapag may nangyari sa kanilang tatlo, lahat ng yaman at ari-arian nila ay mapupunta sa iba't ibang charitable organizations. Magtagumpay man sina Totoy at Fe na paslangin sila, ni isang kusing sa yaman nila ay wala pa ring mapapakinabangan ang dalawa. Pasensya ka na sa mga sinabi ni Rica kanina, Lorna. Alam ko napakasakit sa kanya ng lahat ng ito. Malapit siya sa daddy niya noon. At ang malaman niya ang tunay na katauhan ng daddy niya ay mahirap para sa kanya tanggapin. Ikaw ang naroon kaya sa iyo niya naibuhos lahat ng naipon niyang galit at sakit. Naiintindihan ko naman siya, Ma'am Aida. Wala ko sa akin yon. Bigyan lang natin siya ng panahon na matanggap ang lahat. Lahat ho tayo niloko at pinaikot ni Totoy. Nagpapasalamat nga ho ako sa inyo na sa kabila ng namagitan sa amin ni Totoy. Tinulungan niyo pa rin ako at tinanggap niyo pa rin ang anak ko sa bahay niyo. Pinatawad na kita, Lorna. Kung tutuusin ay biktima ka rin lang ni Totoy. At inosente si Hector sa mga kasalanan ng tatay niya. Kaya hindi siya dapat magbayad sa mga yon. Kung ako nga lang ang masusunod, ay mas gusto kong sa bahay na kayo tumira. Salamat, Ma'am Aida, pero sapat na ho ang tulong niyo. Lahat ho ng tulong na binigay niyo sa aming mag-ina. Makapagsisimula na ho kami muli sa Bicol. Maaari ho kayong dumala o bumisita sa amin anumang oras niyo gusto. Asahan mong bibisitahin namin kayo ni Rica doon talaga. Masama man ang loob ni Rica sa'yo, tanggap naman niya ang kapatid niya at tiyak kung mamimiss niya si Hector kapag umalis na kayo. Oo nga ho. Yan nga at siyang matyaga nagtutulak sa stroller ni Hector. Sandali lang ho. Kailangan ko magpunta sa banyo. Saan ho ba yun? Doon.
Malapit sa parking lot na pinanggalingan natin. Bandang kanan, makikita mo agad yon. Sige po. Nagtataka na si Aida nang makalipas ng ilang minuto ay hindi pa rin bumabalik si Lorna. Nilapitan niya si Rika na itinutulak ang stroller ni Hector palibot sa water fountain na nasa gitna ng park. Sinabihan niya ang anak na hintayin siya roon at susundan niya lang si Lorna. Baka naligaw ang babae. Pinaiwan niya ang isang bodyguard nila para may kasama sina Rika at Hector, samantalang sumunod naman sa kanya ang isa pang bodyguard nila. Mula nang mawala ang mga magulang niya, mas dinoble niya ng pag-iingat. Hindi niya alam kung hanggang saan ang kayang gawin ni na Totoy at Fe, gayong mistulang mga dagang nasukol na ang mga ito. Walang hangganan ang kayang gawin ng isang desperadong tao. Oh my God! Lorna! Si Lorna yan! Si Lorna yan! Lorna! Cheers! Para sa tagumpay nating makaganti sa kabit mong aswang. Cheers! Tingnan natin kung makasurvive pa siya. Ngayong pisat na ang ulo niya. Nakita mo na ba? Sa review mirror kung ano ang itsura niya? Splat talsik ang katiting na utak niya. Sabi sa'yo konting pasensya lang at makakahanap din tayo ng tiyempo para makaganti sa kanilang lahat. Isusunod natin ang mga pesteng maginako. Susunugin natin ang buhay sina Aida at Rika. Dati ayokong patayin ang anak ko. Anak ko yun Pero ayaw niyang maniwala sa mga sinasabi ko sa kanya. Pwes, magsama sila ng nanay niya sa impyerno. Paano natin sila mapapapunta sa isang lugar na walang makakakita sa gagawin natin? Tatawagan ko si Rika. Iiyakan ko siya at magmamakawa ko na kahit sa huling pagkakataon, makipagkita siya sa akin. Tsak namang, hindi siya papayagan ni Aida na makipagkita sa akin mag-isa. Yung lumang bahay ng pamilya mo. Doon natin sila susunugin, okay? Kunwari, doon ako nakatira. Okay, sige. Gagawa ako ng pampatulog para sa mga bodyguards nila. Tapos... Aswang! Pinatay niyo ang anak ko! Pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo kay Lorna! Wala siyang kasalanan. Maliban sa nagtiwala sa isang tulad mo! Hindi! Wala kaming kasalanan! Lumayo ka sa amin, aswang! Kanina ko ba kayo pinakikinggan? Alam ko ang lahat ng binabalak ninyo! Huwag mawa ka! Huwag! Tulong! Tulong! Maawa ka! Hindi ka naawa sa anak ko. Hindi ka naawa sa asawa mo. Hindi ka rin naawa sa mga anak mo. Mas halampas sa aswang ang bituka mo. Ikaw ang masusunog sa impyerno ngayong gabi! Kahindik-hindik ang tagpong nadatnan ng manager at bellboy ng hotel kinabukasan. Wakwak ang mga tiyan at dibdib ni na Totoy at Fe. Wala nang lamang loob ang mga ito. Pugot din ang mga ulo ng dalawa na tila sadyang pinagharapan ng salarin. Subalit basag ang bungo ng mga yon at hindi na makilala. Dahil mumurahing hotel yon, hindi na gumagana ang karamihan sa mga CCTV ng gusali. Walang nahuli sa mga kamera. Wala ring saksi sa mga nangyari. Ni walang nakarinig ng mga sigaw at hiyaw ng dalawang biktima. Ang tanging natatandaan ng magkakaibigan na okupante ng silid na nasa kabilang dulo ng pasilyo ay inangal ng mga ito sa front desk ang malakas na pagpapatugtog ng rock music sa kwarto ng mga biktima. Nang katukin ng bellboy ang mga biktima. Sa halip na hinaan ay mas lalo lang nilakasan ni na Totoy at Fe ang musika. Malamang dahil doon kaya hindi rin narinig ng magkakaibigan ang mga sigaw ng mga biktima. Napabilang sa top 10 na mga karumal-dumal na krimen na hindi naresolba ang nangyari sa motel na yun. Kung may kailangan kayo ay huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin, Aling Angge. Mang Damian.
Inayos ko na ang lahat para sa mga pangangailangan ni Hector. Hanggang sa pag-aaral niya ng kolehiyo ay wala kayong iisipin. Ituring na rin ninyong bahagi kami ng pamilya niyo. Salamat, Ma'am Aida. Maraming salamat sa pagtulong at pag-alala niyo sa amin. Salamat at sa kabila ng kasalanan ni Lorna sa iyo, binigyan niyo pa rin siya ng disenteng libingan. Maraming salamat, Ma'am Aida. Naging napakabuti ninyo sa anak at apo namin. Kahit na hindi ninyo sila obligasyon. Wala akong anuman. Naging kaibigan ko na rin si Lorna. Mabuti siyang tao. Hindi dapat ganoon ang sinapit niya. Nalihis lang siya ng landas dahil sa impluensya ng isang demonyo. Pero napakabuti ho niya. Hindi namin kayo makakalimutan at ang lahat ng kabutihan ninyo. Hindi ko rin ho kayo makakalimutan at ang hustisyang binigay niyo sa amin ni Lorna. Hindi nawala ng komunikasyon si Aida kina Mang Damian at Aling Angge. Nasubaybayan niya at ni Rica ang paglaki ni Hector. Nang yumao dahil sa katandaan sina Aling Angge at Mang Damian noong 13 na si Hector, kinupkup ni Aida si Hector. Itinuring ni Aida na parang tunay rin niyang anak ang bata. Tunay na kapatid din naman ang tingin ni Rica kay Hector. Sa kabila ng mapait at masakit na pinanggalingan ni Hector, ni minsan na hindi nito naramdaman ang pangit na pagtrato mula sa tinatawag nitong Tita Aida. Dear Miss Amy, ako si Hector. Pero ngayon, mas kilala ako sa pangalang Loraida. Ang pinagsamang pangalan ng dalawang babaeng naging dahilan kung bakit ako narito sa kinalalagyan ko ngayon, ang naisip kong pangalan para sa bagong katauhan ko bilang transgender. Ni minsan ay hindi ako natakot na ilabas ang tunay na ako kay Tita Aida. Dahil alam ko na kung sinanay nga na naging kabit ng tatay ko, natanggap niya at pinatawad. Ako pa kaya na halos pinalaki na rin niya bilang tunay niyang anak. Ngayon ay narito ako sa States kasama sina Tita Aida, Ate Rica at ang pamilya niya. Matagal nang ibinenta ni Tita Aida ang construction firm. Kahit narito na sa States ang buhay namin, taon-taon pa rin kaming umuwi sa Pilipinas para bisitahin ang mga puntod ni nanay, Lola Angge at Lolo Damian. Hindi itinago ni Tita Aida sa akin ang lahat ng nangyari sa mga magulang ko. Matagal ko nang natanggap at naproseso sa isip ko yon. At isang leksyon lang ang malinaw sa isip ko. May puwang ang pagpapatawad sa puso ng isang mabuting tao. Pero walang puwang ang awa sa puso ng isang aswang. Iba ang hustisya na ibibigay sa iyo ng mga pangil at kuko ng aswang. Maraming salamat sa pakikinig, Miss Amy. Muli, ako po si Loraida, ang bagong listener nyo. Nakakakilabot naman ang nangyari kina Totoy at Fe. Sa tingin nyo, nararapat nga lang ba sa kanilang parusang ibinigay ni Mang Damian? Bilib din ako sa kabutihan ng puso ni Aida, ha? Nakuha niyang tanggapin at palakihin ang anak sa labas ng taksil niyang asawa. At sa halip na sisihin si Lorna naunawaan niya na biktima lang din ng babae ng ekspertong pagsisinungaling ng asawa niya. Ako, personally, parang hindi ko mapapatawad si Lorna. Mas lalong di ko kayang kaibiganin siya at kupkupin yung anak niya sa taksil kong asawa. Pero iba-iba naman tayo, di ba? Kayo, mga giliw namin tagapakinig. Magagawa niyo bang ginawa ni Aida, ni Lorna o ni Fe? Comment down below mga sagot niyo, ha. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ipatuloy niyong suportahan ang ating YouTube channels na Kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot, Aswang Radio, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Sitio Pangil. Hanggang sa susunod na kwentong pag-ibig na may katatakutan, ito po ang inyong lingkod, Miss Amy. Shout out po kay na Ma'am Charinay. Hello Ma'am Charinay. Maraming salamat po sa walang sawang pag-antabay at suporta. Kay Ma'am Icy Harty, Erin Azura, My Honey, Lydia Lopez, Margie Banosong, Love Ivy Balacanta, Michelle Cedron, kay Genevieve Ibanez. Ang comment niya po ay, ako ginawan din ng masama pero di na ako gumanti. Hinayaan ko si Papa God, para saan ang pagganti? Walang peace pag ganon. May karma naman eh. At sabi naman po ni Ma'am Lisa Dominguez, ako nang niloko ako, nang gigilang ako.
Sinapak ko lang tapos wala nang galit ko. Naging friend na kami. Never kasi ako nagtatanim ng galit sa puso. At kay Mrs. Biarist, naiyak naman daw siya. Sabi naman po ni Remy Yari, pag ako ay pasa Diyos ko na lang kasi ang pagiganti walang maidudulot na mabuti. Shout out kay Ma'am Ria Ferrubio at hello din po kay Pretty Lady. Sabi naman po ni Ma'am Mucha, sana lahat ng taksil sa asawa ay lamunin ng lupa. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagantabay at sa inyo pong suporta. Ito po ulit si Miss Ami. God bless.